of right, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and CJCLS mga kapatid. Ang ating topic na pag-usapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na dapat pang sundin ang 10 utos sa bagong tipan. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay dapat pang sundin ang 10 utos sa bagong tipan. Affirmative natin si Brother Bobby ng Seventh-day Adventist at negative naman si Pastor Eric ng CJCLS. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Rule number 2, yung close-ended na question or categorical, dapat sumagot muna sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung ating 10 seconds explanation rule. Kung hindi kayo makapili doon sa pagpipilian or hindi nyo masagot ng direkta ang tanong, pwede kayong gumamit ng 10 seconds explanation rule. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first tanong doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi ng ating tinatanong na hindi pa niya nilatag yan, automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance o pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa kasi kabilang doon yung mga personal na buhay. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng karagdagang rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13,
Bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita at hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, approve. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Hello? Yan, dinig, Pastor Eric. Opo. Hello. Dinig. Dela pa. Opo, sangkayo po tayo, Brother Russia. Brother Russia, okay lang bang 10 minutes yung ating Ay, depende yan kay kay Bro Bobby. Kung ano lang ang pinag-usapan, yun na lang. Yun lang daw. 10-7 lang, Pastor Eric. Kasi may lakad pa ako bukas ng maaga eh. Baka mabuyat ako. Okay, sumasang-ayon ka, Pastor Eric? Sige pa, opo, Brother Russia. Okay. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ikwento kung paano nagsimula ang debate na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Ako nga pala si Bobby Espedilla ng Seventh-day Adventist. Ako po ay ordinaryong membro, hindi po ako pastor. At karangalan ko po sa ating Panginoon na ako'y makapaglingkod at ma-share ko ang kanyang pag-ibig sa bawat sa atin. Kaya sa ganun ito, makinig po kayo para pagpalain po tayong lahat ng mga pabalitan nating marinig. Salamat po, Brother Rasha. Pinagamit mo ang iyong platform, ang iyong sikat na platform pagdating sa debate. At kay Brother Eric, magandang gabi rin sa iyo at sa iyong pamilya. Pastor, pakilala. Naka-ano ka, bro? Okay na, tapos na ako. Okay, nakamute pala ako. So, Pastor Eric, pakilala ka, Pastor. Yes, ito ang inyong lingkod, Brother Eric Gineba. Muli, ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon ito na kanyang ipinagkaloob. At gayon din, sa platform po ni Brother Russia, ay muli tayong pinagbigyan, upang magkaroon ng magandang usapan o argumento sa pagitan po ng ating kaibigan na Brother Westlake. Westlake po ba ang pangalan niyo, bro? Bobby. 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 Si Bobby, at tabayan lang po sa mga nakikinig at kayo na po ang bahala na siyempre makinig at humatol ayon sa inyong paniniwala. Yun lang po, bro, Russia. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment kayo dyan ng @highlights mga kapatid para automatic na nakatag ang inyong lahat ng friends mga kapatid. So dito mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative na dapat pang sundin ang 10 utos sa bagong tipan. Brother Bobby ng SDA, your time start now. Magandang gabi muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kaibigan. Simple lang ang aking layunin. Patunayan na ang 10 utos ay dapat pa rin sundin sa panahon ng bagong tipan. At dahil ako ang affirmative, malinaw ang aking burden. Pero si Eric bilang negative, mas mabigat ang kanyang responsibilidad. Kailangan niyang tutulan ang paksa. At para matutulan ito, kailangan niyang patunayan na pwede nang mainggit, pwede nang magsinungaling, pwede nang magnakaw, pwede nang mangbabae, pwede nang pumatay, at pwede nang bastusin ang mga magulang. Kasi kung bawal pa rin ang mga ito, anuman ang iyong dahilan o palusot, ibig sabihin, dapat pa rin sundin ang 10 utos. At kung yan ang paniniwala ni Eric, talo na agad siya. Kasi dapat niyang tutulan na ang pagnanakaw, pagpatay ay bawal pa rin ngayon. Kaya lilinawin ko bago pa kopyahin ni Eric. Sasabihin ko na, kami pong mga Seventh-day Adventists, ayon sa aming official belief, ay naniniwala na ang 10 utos ay hindi nakakapagligtas, hindi nakakapagpabanal o nakakapagpabubuti, hindi nakakajustify,
at hindi nagbibigay ng righteousness. Wala na tayo sa lumang tipan at wala na tayo sa ilalim ng kautusan dahil tayo nasa ilalim ng biyaya. Kaya, pag inulit pa ito mamaya ni Eric, gaya-gaya na lang siya sa SDA. Tama ba? Tandaan. Kahit hindi ito nagliligtas at kahit hindi ito paraan ng justification, sanctification o righteousness, ito ay mananatiling pamantayan ng kagandahang asal at pag-ibig sa kapwa. Ngayon ang problema, habang si Eric ay nagsasabing wala na ang 10 utos, pero sa bibig niya mismo, maririnig na may 10 utos pa. Kaya ang debating ito ay hindi SDA versus Eric, kundi Eric versus Eric mismo. At lalabanan niya ang sarili niya. Sino kaya panalo? Si Eric o sarili niya? Ano sa palagay niyo? Ito ha. Physical evidence number 1. Siyempre, hindi ka papatay. Hindi ka magdanakaw. Hindi ka papatay. Hindi ka magdanakaw. Hindi ka papatay. Hindi ka magdanakaw. Kaya nga pag ikaw sumiibig, siyempre, hindi ka papatay. Hindi ka magdanakaw. Hindi ka papatay. Hindi ka magdanakaw. Hindi ka papatay. Hindi ka magdanakaw. Ayan ho, mga kababayan, malinaw sa video mismo. Malinaw mismo sa video niya. Kung ikaw raw ay umiibig, hindi ka papatay. Hindi ka magnanakaw. Hindi nyo na kailangan ng malalim na theology para makita ang katotohanan dito. Iyan mismo ang laman ng 10 utos. Hindi ako nagsabi ha, hindi rin SDA. Ang nagsabi ha, kundi si Eric mismo. Kaya kung totoo ang claim niya na wala na ang 10 utos, bakit ginagamit niya ang dalawa sa 10 utos bilang sukatan ng pag-ibig? Dito pa lang, Eric versus Eric round 1. Physical evidence number 2. Sa post ni Eric noong November 10. Tingnan nyo. Sa post niya noong November 10. Ayan Ito, November 10. Ano ba? Ayan. In-underline ko. Basahin ko na lang. Sabi niya, doon sa post niya noong November 10, tungkol doon sa bagyo ito sa Sierra Madre, sabi niya, may the Sierra Madre not be destroyed by those greedy for wealth and power. Tama naman yon. Pero tanong ko lang, kung wala na ang moral o kagandahang asal, bakit ka nagagalit sa mga greedy? Brother Eric, bakit ka nagagalit sa mga greedy? Anong utos ba ang nilalabag ng mga greedy? Di ika-10 utos, huwag kang magnanasa. Pero habang sinasabi niya, abolish na ang 10 utos, ginagamit naman niya ang 10 utos, ika-10 utos para manghusga. Kaya malinaw, Eric versus Eric na naman, round 2. Physical evidence number 3. Ito, batin dito. Isa pang malakas na contradiction. Tignan ho ninyo. At patutunayan natin na ito pong mga tinatawag po na mga ribulto o santo ng mga Katoliko ngayon na kanilang pinapractice ay mga Diyos-Diyosan. Kung ating pong makapapansin sa mga awit, ang sabi dito, kung magsiparito kayo, kayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may galang sa atin. Kaya nga yung Corino, yung paraan ng pagsamba, kasama po yan yung pagluhod. Kahit sa lumang tipan, nabanggit naman yan, nung sila gumawa ng buya, na inalintulad po nila ito kay Yahweh na sinasabi, na ito yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Pagkamat yan lang sinabi ng mga tao, itinuring po ito ng Diyos na mga Diyos-Diyosan. Alinaw. Alinaw, isa pang malakas na contradiction. Kapag Katoliko ang kadebate ni Eric, galit na galit siya sa ribulto. Tinawag niya itong Diyos-Diyosan. Pero
Ano bang utos ang basehan niya? Eh di ikalawang utos, huwag kang gagawa ng narawang inanyuan at inulit pa ito sa bagong tipan sa gawa 17:29. Kaya bakit pag FDA ang kadibate ni Eric, biglang sinasabi niyang wala na ang 10 utos? Pero pag Katoliko ang kausap niya, biglang may second commandment pa. Ang tawag po diyan, double standard, doble kara at balimbing. Oh, yan po ang round 3 ni Eric versus Eric. Oh, number 4. Galit siya dito sa mga MCGI eh. Oh. Oh. Ang sabi niya dito sa kanyang post, Tunayan natin, no, at patunayan natin na ito po. Ito yung post niya. Babasa pa. Babasahin ko na lang. Oh. Galit na galit si Eric nang sabihan ni Eli Soriano na live-in lang daw sina Jose at si Maria. Kita ba? O galit na galit si Eric nang sabihin ng MCGI ni Eli Soriano na live-in lang daw sina Jose at Maria. Sa galit niya, ibig sabihin, mali ang live-in, masama ang live-in, sexual immorality ang live-in. Pero tanong, kung wala na raw ang 10 utos, ano ang basihan mo para sabing masama ang live-in? Ang live-in ay sexual immorality at ang sexual immorality ay paglabag sa 7 utos. At kung wala na 7 utos, paano naging mali ang live-in? Kaya dito, malinaw, another Eric versus Eric. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, hindi ako ang nagpatunay na dapat sundin ang 10 utos. Si Eric ang nagpatunay sa mga salita niya, sa mga post niya, sa mga galit niya. Ako ang affirmative, pero siya ang nag-quote ng huwag kang papatay, siya ang nag-preach ng huwag kang magnanakaw, siya ang nagalit sa greedy, ibig sabihin may 10th commandment pa. Siya ang nagalit sa ribulto, ibig sabihin may 2nd commandment siya. Ginamit niya pa nga yung Old Testament na text, no? In-example niya pa yung Goya na ginagawang Diyos-Diyosan ng mga Israel, ano? Bumalik pa siya sana, nag-flashback pa siya eh. Siya ang nagalit sa live-in, ibig sabihin, may 7th commandment siya. Ako dapat ang magtatanggol sa 10 utos eh. Pero siya ang nagbigay ng ebidensya. Kaya habang pinapanood ko si Eric, sabi ko sa sarili ko, sa dami ng 10 utos na ginagamit niya sa araw-araw, hindi kaya mas SDA pa siya kaysa akin? Ako ang affirmative, pero siya ang naglista, siya ang nagpatibay, siya ang nag-preach, siya ang nagalit na ribulto, siya ang anti-greedy, siya ang kontra live-in. Sinabi pa niya sa mga post niya na ibubuwal niya raw ako at patatakbuhin ako. Pero sa totoo lang, siya ang bumuwal sa sarili niya at nagpatakbo sa sarili niya. Kaya ang gabing ito, malinaw na malinaw, hindi ito SDA versus Eric. Ito ang debate ni Eric versus Eric. Ang trabaho ko lang ay panoorin kung paano tinatapos ng sarili niyang bibig ang sarili niyang argumento. Kaya mga kababayan, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan si Eric versus kanyang sarili. Maraming salamat po at pagpapatay na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Eric, 7 minutes, your time start now. Opo, okay. Una po nating katanungan, ito no. So, ginamit mo yung 10 utos, di ba? Yun bang 10 utos ay ginawa doon sa mga matuwid o yung mga born again o ginawa doon sa mga mamamatay tao ayon po kay Pablo? Parehas. Unang Timoteo 1:8 para sa matuwid, verse 9 para sa masama. Kaya ang 10 utos para ito sa matuwid, verse 8, at para sa masama, verse 9. Hindi pa pwede ho mga kababayan na para lang sa masama. Ano yun? Delayed reaction ng Diyos? Kung kailan nagkasala ang tao, saka lang sasabihin na, hoy, wag kang papatay. Di ba? Okay. Illogical mo yun. Okay. Sabi mo, ginawa ito pareha sa matuwid at masama. So, ang sabi dito sa 1:9,
Ang sabi dito, no, sapagkat ang kautusan ay hindi ginawa sa taong matuwid. Sino ang nagsisinungaling? Si Pablo o ikaw? Ikaw. Kasi birthday na yung binabasa mo eh. Umpisahan mo sa 8. Objection mo na. Brother Eric, Pastor, anong objection? So, dalawa po yung pinagpipilian po natin kasi sabi niya, ginawa daw yung kautusan doon sa mga matuwid. So, tinatanong natin kung sino yung nagsisinungaling, si Pablo ba o siya. Dalawa po yung pagpipilian niya. Pili po sa dalawa. Okay. May counter objection ba si Brother Bobby doon? Ang sagot ko. Ang nagsisinungaling po at siya. Okay, so ganito. Hahatol mo na Kasi ito pa. So hahatol mo na ako mga kapatid ha. So ang una ko kasing nadinig patungkol doon sa sino yung nagsisinungaling, si Pablo or ikaw, sagot ni Brother Bobby yun ay ikaw daw. Tapos yung siya naman, siya pa din yung sagot niya. So dito mga kapatid, tinatanggap ko yan sa valid answer. Pero dun sa pagpapaliwanag niya, nasa kanya yon. So Brother Bobby, 20 seconds patungkol dun sa sagot mo na siya. Oo, kasi hindi binabasa ni Eric eh. Hindi yung verse 8 eh. Tignan nyo ha. Dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. O, kita ninyo? Kaya ang 10 utos para ho yan sa mga matuwid Next at question. para sa mga masama. Next question. Sabi dito, no, yung kautusan ay hindi ginawa dahil sa mga taong matuwid, kundi sa mga walang kabuluhan, sa mga magnanakaw. So, saan ba talaga ginawa yung kautusan? Sa mga taong matuwid o sa mga taong masasama o mga mamamatay tao? Pili ka po sa dalawa. Parehas po. Parehas, both daw. Inulit mo lang. Bot yan, bot. Explain bro. Okay. Okay, sabi Next mo, question. God, so ano dyan sinabi na ang kautusan ay ginawa, no, doon sa matuwid. Basahan mo ko. Nasa verse 8. Basahin natin ha. Dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Sa makatuwid, hanggat ginagamit mo ang kautusan sa matuwid, para sa iyo yan. Tapos verse 9. Okay. Ginawa yan para sa mga masasama. Next question. 20 seconds. Okay, sabi mo, ginawa ito sa matuwid. Bagamat wala nakasulat na ito'y ginawa, no, sa matuwid, kundi ginagamit. So, hindi ginawa. Ngayon, ito ang katanungan. Na, sabi mo, no, nasa ilalim ka ng biyaya at wala ka sa ilalim ng kautusan. Ibig bang sabihin, nang sinabi mong ikay wala sa ilalim ng kautusan, ay hindi ka nasaklaw ng kautusan? Tama o mali? But, yes or no? Both pa din. Proceed sa paliwanag. Bot pa rin yan, Kasi ang taong mga nasa ilalim ng kautusan, mga kababayan ko, sabihin natin ha, di kasi naiintindihan minsan ito ng marami, Sino ba yung nasa under the law? Ang sabi po sa aklat po ng head ng Romans 6:14, for sin will no longer be a master over you, since you are not under the law as slaves, under to its penalty, but under the grace. Next question. Kaya, Ibig sabihin, nasa ilalim ka ng biyaya at wala ka sa ilalim ng kautusan. So, ano ang gagawin mo? Ayon doon sa biyaya o ayon doon sa ilalim ng kautusan? Maliwanag. Ang sabi ng Biblia, wala na tayo sa penalty. Objection man, objection. Brother Pastor, anong objection natin? Opo, pili po siya sa dalawa, no? Sa nagpipilian po natin ng mga tanong. Ano munang pagpipilian, bro? Opo, okay, saan po siya talaga? Doon ba sa ilalim ng biyaya o doon sa ilalim ng kautusan? Okay. Bro Bobby, may counter objection ba or pipili ka na? Ng biyaya. Sa biyaya. Wala ako sa ilalim ng... Tuloy na ba? Proceed, bro. Wala ako sa ilalim ng sumpa o penalty ng kasalanan o ng kautusan. Ako'y nasa ilalim ng biyaya. Ngayon, sino ba yung nasa ilalim ng kautusan? Di yung mga taong gumagawa ng kasalanan
sila po yung nasa ilalim ng kautusan. At yung taong nasa ilalim ng biyaya, sila yung naligtas sa biyaya. Next question. Last 1 Ibig minute. sabihin, nasa ilalim ka ng biyaya, at the same time, nasa ilalim ka ng sumpa, sapagkat ikaw ay sumusunod sa under ng kautusan. Tama, mali? Tama Both mali. yun, yes or no, sinabi ko kanina. Both pa din. Yes, pagka ang tao ay tinatanggap siya, sumasampalatay siya ay nasa ilalim ng biyaya. Pero, pag siya'y sumasalangsang, siya'y nasa ilalim ng sumpa o penalty ng kautusan. Kaya bot nga sagot ko eh. So, ibig sabihin, ikaw na Kristiyano na nasa ilalim ng biyaya, ay nasa ilalim pa rin ng sumpa. Tama o mali? Tama at mali. Tama at Parehas mali. nga eh. Wala naman kami osas eh. Conditional kami lagi eh. Wala naman kami sa osas. Pag ang tao ay naligtas, ilalim mo siya ng biyaya. Pero pag sumalangsang siya, ilalim siya ng penalty ng kautusan. Hindi ho kami osas. Next question. Na kapag kayo nasa biyaya, Ibig sabihin, may biyaya. Hindi kami osas. Anti-osas Okay, next nga question. ako eh. so, ibig sabihin, inaamin mo ngayon, no? Time na. 7 minutes time. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagpapahayag ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Reggie de la Cruz, ang salitang biyayang ginagamit ninyo ay kagandahang loob ng Diyos. Iyan na ipinalit ninyo sa salitang biyaya na siyang salitang ginagamit ninyong batayan ng baluktot ninyong mga paniniwala. Shoutout din kay Aguila MJ, kay Robin Nankilada. Shoutout din kay George Junior. But may Gcash po for profit na word of God now. Shoutout din mga kapatid kay Joel Manala. Duda ako na nasusunod nga ng SDA ang 10 utos. Kasi nga 'di ba, tinan mo nga lang ng mahalay na tingin ang babae, nagkakasala ka na 'di ba? What more pa kaya sa ibang mga utos kahit hindi pa dumadampi ang kamay mo kung masama naman ang nasa puso mo. Mahaba yung comment niya. Shoutout kay Robin Nankilada. Mayayari na naman dito si Pastor Jeramil Amlon. Shoutout din mga kapatid kay Totorik Pamurkan. God be with you, Bobby. Shoutout din kay Jory Lupugan. Sa negative ako pag ganito ang tema. Pero kung osas, okay si Bro Westlake. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. 10 minutes. Pastor Eric, your time start now. Opo, so maliwanag po no, sa ating pong mga katanungan, ito pong si Brother Bobby ay hindi mo alam kung saan siya pupunta, parang bola, no? Dribble ng dribble. At ang pinaka-safe na sagot niya, bot. Bot ang pinaka-safe na sagot niya, bot. Kasi pag hindi siya lumagay sa bot, no, eh malilintikan talaga siya. Kukontrahin niya talaga yung Biblia. Pero bagamat siya ay pumunta sa bot, andun pa rin yung pagkontra niya, no, sa isang argumento at pag-ayon sa isang argumento, no, sa isang argumento lang. Hindi maaari pong umayon ka sa isang argumento na sasabihin mong kapareho pong tama. Mali po yun. Sapagkat maliwanag po no, sa unang Timoteo 1:9 na ginawa po yung kautusan hindi po sa mga matutuwid. Yan po ang katotohanan niyan. Hindi po talaga ginawa sa matutuwid ang kautusan. Ngayon, binanggit niya naman po itong 8 na nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Hindi po nangangahulugan na kapag ginamit mo yung kautusan o yung kasulatan, ay under ka na nito. At ikaw, ay dahil ito ay ginawa sa iyo. Hindi po ganun ang ibig sabihin po nun na ginawa sa iyo ang kautusan. Malinaw sa 9 no, na yung kautusan ay hindi ginawa sa mga matuwid. Yung po yung talagang sagot po doon. No, kaso lang, dinribble niya po sa 8 na akala niya ginawa din yung kautusan sa masama o sa mga mamamatay, ay sa matuwid. No? At ginawa din sa mga masama at matuwid. So, bot daw. So, hindi po. Mali po yung kanyang argumento po dito. Ngayon, kaya nga pumunta po siya, lagi po doon sa, sa bot. Kaya, nang sinabi ko, ikaw ba ay under ng biyaya o under ng kautusan? Sabi niya, under daw siya ng biyaya. Ibig sabihin, sabi ko, kung under ka ng biyaya at hindi ka under ng kautusan, ibig sabihin, hindi ka nagaganap ng kautusan sapagkat wala ka sa ilalim yan. Ay, hindi daw.
So, nagkaroon siya ng kalituhan dito. Kaya tinanong ko, ano ba talaga ang totoo? Under ka ng biyaya o ng kautusan? Sabi niya, under ako ng biyaya. Pero pag sa kautusan, pagka gumawa daw siya ng mali, nasa sumpa siya. So, ibig sabihin, under ka ng sumpa. Dahil lumalabag ka sa kautusan. Hindi ako under ng... Kita mo yung argumento niya, no? Hindi niya po alam kung saan susuot si Brother Bobby. Hindi niya alam kung saan susuot sa mga tanungan ganito na hindi po siya nakapagbasta. Hindi po siya nakakita po yung kanyang pagkalito dito na nagpapanggap lang na para bagang meron siyang alam dito sa mga konteksto. Pero kitang-kita po yung kanyang kalituhan sa mga tanungan po natin na ito. Hindi pa nga umabot dito yung tanungan po natin na kapag ba yung bang pag-ibig ay ito ba ay dahil sa gawa ng kautusan o sa ilalim ng kautusan o dahil itong pag-ibig ay bunga ng espiritu. Doon lalo siya malilintikan doon kasi pag bunga ng pag-ibig bunga ng espiritu, ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, tama po yung mga pinalalabas sa video na pinalabas niya na argumento ko. Tama po lahat yun kasi nga nasa biyaya ka, under ka ng biyaya at sa under ng biyaya nandun po yung bunga ng espiritu doon po sa mga matuwid o mga na-born again. So, ibig sabihin, yung espiritu nagbubunga ng pag-ibig, kapayapaan. So, pag ikaw ay umiibig, hindi ka nauutusan. Kasi nga, ginawa ang kautusan doon sa mga mamamatay tao. Sasabihin mo siya, oy, huwag kang papatay, Brother Bobby. Oy, huwag kang manrape, Bobby. Bakit? Bobby, manrape ka ba? Mamamatay tao ka ba? Mangangalo niya ka ba? Bobby, at utusan ka pa na pangbatang utos? Nasa ilalim ka pa ba ng tagapagturo ayon kay Pablo sa 3? Nandun ka ba sa ilalim ng tagapagturo o wala ka na sa ilalim ng tagapagturo? Nasa ilalim ka ng biyaya. Yan ang tanong sa iyo dapat, dapat mong masagot. Ngayon, kung uutusan ka pa, balik ka sa grade 1. Bakit? Kasi kailangan ka pang utusan Nasa ilalim ka pa ng sumpa. Hindi ka na kasi pag umiibig ka at ito yung bunga ng espiritu, bakit ka papatay? Bakit ka mangangalo niya? Ngayon, tatanungin niya mamaya, yung bang kautusan, yung bang pangalo niya, at yung pangalo, ayan ba yung sasasampung utos? Tatanungin niya mamaya yan tingnan po natin kung tatanungin niya. Ngayon, bakit naman hindi na kinakailangan po ito? Unang-una, wala na nga po tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na po tayo sa ilalim ng tagapagturo, mga kapatid. Hindi ka na kailangan turuan. Wala ka sa ilalim ng kautusan na mayroong sumpa. Wala na po. Kasi nga po, hindi nga natin naitanong, ito pong sa 7 na 6 ng Roma, yung about po dito na tinatawag po na yung kautusan nga, abolish po Kaya anong susundin mo? Di ba? Anong susundin mo? Kaya maliwanag po, mga kapatid, kapag tumatanda, lumilipas po. Kaya nga, isang bagay ito na dapat nating maunawaan, na ito pong kautusan ay ibinigay lang po dito po. Pakinggan po ninyo para matuto po si Brother Bobby. Okay, basahin po natin dito po sa sa 4. Basahin ko po sa inyo. Sabi dito, 1, ngayon, O Israel, dinggin mo ang palatuntunan at mga katulad nitong turo upang sundin ninyo, upang kayo mabuhay, pumasok at aliing ganap sa lupain na ibinigay sa inyo na pangako ng Diyos ng inyong mga magulang. 2, huwag ninyong daragdagan o babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo, sa Israel. Opo, Israel. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal-Peor. Yan. Ngunit, sabi dito, ibig sabihin mga kapatid, maliwanag dito na tinutukoy po dito sa Deuteronomio, ang wika po dito, na iniutos ang wika sa inyo, huwag niyong daragdagan ni babawasan man. Kaya ang utos na ito, doon po sa buong Israel. Hindi po kasama po ang mga hintil po dito na inutusan po ng Diyos. Hindi po kasama po ang mga hintil dito. Sapagkat ginamit din naman ni Pablo po ito, ginamit din ni Pablo po ito na yun nga sa unang Timoteo, ginamit po yan. At dito po, sinasabi po dito,
nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, yan ay sinasabi na nangasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, no? Ito pong kautusan ay ibinigay doon sa Israel at doon po sa mga nangasa ilalim ng kautusan. Kaya nga to si Brother Bobby, wala daw siya sa ilalim ng kautusan kundi ng biyaya. Ibig sabihin, sablay ka. Kasi nga, yung mga Israel, nasa ilalim ng kautusan yan. No? At ibinigay ito, yung kautusan, doon sa mga nasa ilalim ng kautusan. Di po ba? So, iniiwasan niya lang, pag nasa kautusan kasi may sumpa. Kaso na nabuko siya nabuko po siya sa ating mga tanungan na kapag ikaw nasa kautusan pa rin, tatanggapin mo na ikaw ay mayroon pa rin sumpa. O sabi niya, oo bakit? Kasi pag lumabag ka, nakasumpa ka eh. So, ibig sabihin, hanapin pa kayo. Diba? Nasa ilalim talaga kayo ng sumpa. Yan po ang problema. Kasi nga, wala kayo sa biyaya, wala kayo sa ilalim ng biyaya. At ito pong nasa ilalim ng biyaya, maliwanag po ito, dito po sa Galatians, basahin po natin para maliwanag po sa ni brother ni paano to? Ayun. Sabi dito Datapwat 5:18. Kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Yan, wala ang wika sa ilalim ng kautusan. Wala po. Ngayon, tatanungin niyo mamaya ano ba yung pagpatay, pagnanakaw? Uunahan na kita para hindi ka na magtanong. Hindi ka naman sa tanong mo. Yan pong pagpatay, yan pong pagnanakaw sa Biblia, ayon po sa Ebanghelyo na ministro si Pablo, ito po'y gawa ng laman. Yung kautusan ginawa sa Israel, huwag papatay, utusan pa sila pero ito tinuturing ng bagong tipan na pagipagtipan ng Diyos ng ministro si Pablo, ito po itinuring na gawa ng laman. So anong utos dito sa gawa ng laman? Yan ang assignment mo, baka hindi mo alam. So dito wala ka na sa ilalim ng tagapagturo ng wika, wala ka sa ilalim ng tagapagturo o wala ka sa ilalim ng wika. Sa 18 na pinapatnubayan ng Espiritu, wala ka sa ilalim ng kautusan. Bakit po? Sabi po dito, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinut, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, labas anong bagay nito ay walang kautusan. Hindi ka under ng kautusan. Wala nga po eh. So pag umiibig ka, anong gagawin mo sa gawa ng laman? Di ba? Kailangan bang utusan? Huwag kang papatay? Huwag kang magnanakaw? Ano ka, grade 1? Nasa ilalim ka pa rin ba ng tagapagturo? Dapat ko nalaman ni Time. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating pagtatanong ng ating affirmative. Brother Bobby, your time start na. 7 minutes. Nakamute ka bro. Ito ang tanong ko. Okay na ba? Okay, Sino ang nasa ilalim ng kautusan? Yung sumasamba sa Diyos-Diyosan o yung hindi? Categorical. Hindi ka sa dalawa. Both yun. Kasi nga, nasa ilalim kayo ng sumpa. Both, gaya-gaya. Sorry. Kasi nasa ilalim ka ng kautusan. Kapag ikaw lumabag sa ilalim ng kautusan, ikaw mismo, nasa ilalim ka ng sumpa. At wala ka sa biyaya. Yan po'y maskara mo lang na nasa ilalim ka ng biyaya. Okay. So malinaw ang sinabi mo, kapag ka ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, nasa ilalim ka ng sumpa ng kautusan. Tama, mali? Sabi mo yan. Tama. Nasa ilalim ng sumpa kapag sumamba ka. Ngayon, itong sumasamba, itong gumagawa na ito, na mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagpatay, ito po'y ginawa sa mga magnanakaw at mga mamamatay tao. Kaya under kayo nito. Pag lumabag ka dyan, nasa ilalim ka ng sumpa. Hanggat meron kang 10 kautusan, nasa ilalim ka ng sumpa. Kaya umalis ka na dyan. Next question. Sabi mo, ang kautusan ginawa para sa masasama. Kailan pagbabawalan ng Diyos na ang tao ay huwag gumawa ng Diyos-Diyosan? Pag siya'y gumawa na ba ng Diyos-Diyosan o bago pa lang gumawa ng Diyos-Diyosan? Ginawa yan doon sa Israel.
Doon nagsimula na huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Utos yun sa Israel. Teka, Mr. Moderator. Proceed, Hindi Bro Bobby. Hindi Israel ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, kailan ka pagbabawalang gumawa ng rebulto? Pag nakagawa ka na ba o bago ka gumawa? Okay, Alin sa so dalawa? kailan daw yung gumawa ka na or yung paggawa pa lang? Gagawa pa lang. Kailan Gagawa ka pagbabawalan ng gumawa ng rebulto? Pag nakagawa ka na o yung gagawa ka pa lang? Alin sa dalawa? Counter tayo, Mr. Moderator. Proceed, counter objection. Oh, hirap na. Counter tayo kasi nga, ang kanyang tanong, broad po yan eh. Ibigyan niya ako specific na, na panahon. No? Bigyan niyo ako ng specific ayon sa Biblia na panahon kung kailan ginawa. Okay. Kasi nga, malinaw yung sagot ko. Yan po yung inutas sa Israel. Okay. So, merong clarification dito konti, pero pwede namang doon pa din magtanong si Brother Bobby. So, Bro Bobby, proceed ka, bro. Sige, babaguhin ko ha. Proceed. Kailan pagbabawalan yung Katoliko? Nakipagdebate ka sa Katoliko ha. Kailan mo pagbabawalan yung Katoliko na gumawa ng rebulto? Ha? Pag nakagawa na ba siya o yung gagawa pa lang siya? Nakagawa or gagawa na siya? Okay, sabihin natin wala pa hindi po natin binigay na mga ngayon. Kailan daw ang liga? Sa panahon ng paghahayag ng Ebanghelyo, doon mo siya pagbabawalan sa panahon na ikaw'y nakaalam ng katotohanan. Pagbabawalan mo siya sapagkat ito ay gawa ng laman at laban sa Diyos. Paano sawayin mo? Next question. Ang sabi doon, patayin mo ang gawa ng laman. Ayon sa Ebanghelyo. Pagbabawalan kapag na Ebanghelyohan na. Ibig sabihin, pagka hindi pa siya gumagawa at na Ebanghelyohan mo na, pagbabawalan mo na. Tama, mali. Clarification po. Hindi ko maintindihan yung tanong niya. Okay. Paulit na lang. Malabo po eh. Paulit na lang. Medyo malabo daw para sa ano. Lakas ko lang ito, ulitin ko ha. Okay. Sabi mo, pagbabawalan siya kapag ka naturuan na ng Ebanghelyo. Pag naturuan mo na ba siya ng Ebanghelyo, sasabihin mo ba sa kanya na huwag siyang gagawa ng rebulto? O sasabihin mo lang siya kapag nakagawa siya ng rebulto? Alin sa dalawa? Saan man daw siya sasabihan? Doon sa pagawa siya or pagawa pa lang? Kasi unang-una, hindi ko alam yung sinasabihan niya na mayroong rebulto o hindi ko alam. Kung may rebulto, ay alam niya na yung Biblia o yung hindi, Mr. Moderator, objection po. Sumasagot ako. Bro Bobby, nadidistract yung sumasagot bro doon sa music mo ha. So ganito bro Bobby, wait lang. So bro Eric, 20 seconds ulit sa pagsagot mo bro ha. Reset natin. So proceed ka bro. Wait lang, sagot pa to ni bro Eric. Kasi nadidistract siya sa iyo bro. Sige. So, maliwanag yung ating tugon. So, pwede mong pagbawalan siya nang nandyan ang Ebanghelyo at pwede mong pagbawalan siya na nakagawa na siya ng rebulto. Unang-una kasi, wala pa siyang alam sa Ebanghelyo. So, sabihin mo, bawal yan. No? Kasi yan, gawa yan ng laman ayon sa Ebanghelyo. So, next question. Sabihin mo yung gawa ng laman. Sa makatwid, ang sabi mo kanina, pagbabawalan. Question, sige proceed. Sabi mo kanina, pagbabawalan lang pagka masama siya. Ngayon ang sinasabi mo ngayon, pwede mo siyang sabihan na bawal pala gumawa ng rebulto bago pa siya makagawa. Ano pa sa dalawa? Sagot natin sa Both. Bot yun. Kasi hindi ko nakikinig mo, Ige. Bot na naman. Sige, sasagot pa, bro Eric. Yung boss mo malabo, yung tanong mo malabo. So, nung naintindihan ko, bot yun. Kasi nga, unang-una, yung sinasabihan mong gumawa ng rebulto, wala pang alam yun sa Ebanghelyo. Hindi niya pa alam na ito'y gawa ng laman. So ngayon, sabihin mo, hindi naman natin kilala yung mga yan eh. So sabihin mo, wait lang. Time stop po na.
Nag-object Objection. yung ating kabilang panig, ano yan? Oo. Ang tinatanong ko, sabi mo, pagka-naaralan na ng Ebanghelyo, ngayon ang tinatanong ko sa iyo, kapag naaralan mo na ba ng Ebanghelyo, pagbabawalan mo ba siyang gumawa ng rebulto? O pag nakagawa na siya ng rebulto, saka mo siya pagbabawalan? Alin sa dalawa? So again, nag-object Ano, ka bro sabi mo, kasi parang inuulit mo yung tanong mo bro, Bobby, no? Hindi, tinulit ko. Kasi out of ang sa kanina eh. Okay, so Out of ang sa kanina eh. So, may counter objection ba yung kabilang panig or hahaton na? Opo, medyo iba na nga siya ng tono, no? Kasi sinagot na po natin yung una, bot nga po. Okay. So sinagot na po natin categorical din eh. Okay, so ganito mga kapatid. Since hindi pa naman tapos yung pagpapaliwanag doon, again, bibigyan ko ng 20 seconds ulit si Pastor Eric dito. Ang sagot niya dito bro ay both ha. Ngayon, either that is true or not sa kanyang pagpapaliwanag, tuloy-tuloy pa din yan. Pastor Eric, sagot ulit, both. Yes. Opo, bot nga kasi nga unang-una hindi pa naman alam nung gumawa ng rebulto na bawal yon. So ipinangalan ko sa Ebanghelyo, bagamat wala siyang rebulto o alam niya may rebulto, pwede mo lang ipangalan ng Ebanghelyo para mapaunahan siyang sabihan na ito'y gawa ng laman. Bawal to sa Ebanghelyo Next question. ni Cristo. Yun ang ibig sabihin po natin. Okay. Sabi mo, wala na ang 10 utos. Tanong ko sa'yo, sinungaling ka ba o hindi? Hindi po. Time. Kasi 7 minutes time. po, Time na. 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Shoutout muna kay Ruben Nankilada. Sabi niya, tatak jablo ang salita mo, Reggie. Shoutout din mga kapatid kay Tito Rick Pamorcan. Simple pero madiin ang mga tanong ni Kap Bobby. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Bakit di ka makasagot sa sinasabi ng kausap mo? Taktika ng ama mong Diablo mahilig magparatang at maglihis ng usapan. Shoutout din mga kapatid dito kay Johnny Kabatingan. Galatia 3:13, sa sumpa na ang kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Shoutout din mga kapatid kay Romeo. Sabi niya, ang nasa ilalim ng biyaya kung lumabag sa kautusan ng Diyos ay magkasala pa rin. Unang Juan 3:4. Joel Manalad, aware ang mga SDA na masusukol sila kaya hindi nila diretsahang sinasagot ang tanong. So mga kapatid, ako tayo sa ating rebuttal, Brother Bobby ng SDA. Your time start now. Ayun. Una sa lahat, nagre-reklamo kanina si Eric dahil pag sumagot daw ako bot, totoo lang, mas marami pa siyang sinagot na bot. Di ba? Ang dami niya sagot na bot. Ibig sabihin, kinakain niya ngayon yung sinabi niya. Inupakan niya pa ako eh. Bakit daw kung sumagot ako bot daw? Sabi niya, playing safe daw ako kasi bot ang sagot ko. Yung pala siya. Kinain ni Eric. Brother Eric, kinain mo yung sinabi mo. Friends tayo Oo. Alam niyo ba mga kababayan, kung bakit bot ang sagot ko? Kasi hindi naman kami osas eh. Lagi ho kaming conditional. Lagi ho kaming conditional. Pag sinabi bang saan ako? Sa ilalim ng biyaya o sa ilalim ng kautusan? Pagka ako ay nananampalataya, nasa ilalim ako ng biyaya. Pero hindi ho kami osas eh. Pwede kami tumalikod eh. Kaya pag tumalikod ako, nasa ilalim ako ngayon ng sumpa ng kasalanan. Doon ho ako napupunta. Hindi pwede ako mag-pick sa isa kasi hindi mo na ako osas eh. Kaya yung sagot mo kanina, mukhang hindi ka na osas ngayon, Brother Eric. Mukhang hindi ka na osas Gumagaya ka na sa akin ng sagot, bot. Isa pa, sabi niya kanina sa 1 Timothy 1 verse 9, ginawa daw ang kautusan para sa mga masasama. Sabi niya, nakipagtalo pa siya sa akin eh. Pero nung tanungin ko siya, kapag ka ang tao ba ay naibanghelyohan na, kailan mo siya tuturuan na bawal gumawa ng rebulto? Bago ba siya gumawa o pag nakagawa na siya? Sabi niya, bot. Bot. Naibanghelyohan mo na. Ibig sabihin, matuwid na yun. Ay bakit sasabihan mo na bawal gumawa ng rebulto? Hindi ba nga? Naibanghelyohan mo na eh. Di ba? Naniwala na siya, na-osas na siya eh. Di ba, Eric? Na-osas na siya. Ba't mo pa sasabihan na pa?
na bawal gumawa ng rebulto. Akala mo ba, pag nakagawa ng masama ang tao, saka lang niya sasabihin na bawal gumawa ng rebulto. Kaya na nga, pinapanood ko yung debate mo tungkol sa rebulto sa Katoliko. Bilib na bilib ako sa iyo. Ang galing mo eh. Mas magaling ka pa sa mga Sabadista eh. Kung ipagtanggol ang 10 utos. Kaya brother, totoo yun na gusto mo ang mga SDA pagdating sa mga debate. Totoo ba yun? Alam niyo mga kababayan, ang sabi niya, pagka ang tao raw ay nasa ilalim ng biyaya, hindi na raw siya papatay, hindi na raw siya mangangalunya, hindi na raw siya magsisinungaling. Tama katwid pala mga kababayan ko, ang tao palang nasa ilalim ng biyaya, nagiging masunurin pala sa 10 utos. Kasi ang gusto ko sana marinig kay Eric, pagka ang tao nasa ilalim ng biyaya, dapat sinungaling na siya. Di ba? Dapat kawatan na siya. Dapat killer na siya. Ayun. Pasok yung argumento mo. Pero sa sinabi mo kanina, pagka ang tao ay nasa ilalim ng biyaya, hindi mo na kailangan turuan na huwag magnakaw, huwag mangalunya, huwag tumatay. Ibig sabihin pala, Brother Eric, ang tao palang nasa ilalim ng biyaya, kahit hindi mo utusan na sumunod sa 10 utos, automatic pala na sinusunod niya ang 10 utos. Ganun pala yun. Totoo lang, Brother Eric, sa debating ito, tinutulungan mo ako eh. Tinutulungan mo ako ng mga tip. Ang gaganda ng mga tip mo, no? Ang tao palang nasa biyaya, ang tao palang naligtas, tumusunod pala sa utusan kahit hindi utusan. Aba, ang ganda ng Brother Eric. Automatic palang sinusunod ng tao ang 10 utos pag siya'y naligtas. Sabadista ka na yata, Brother Eric eh. Di ba? Sabadista ka na ngayon. Kaya ang tao, mga kapatid, mga kababayan ko, ang taong nasa biyaya, ang taong umiibig, automatic ho yun, pinusunod niya ang 10 utos. Hindi ho nawawala. Mawawala ba yung utos na huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag kang maging sakim? Mawawala ba yun? Hindi. Hindi. Ilalagay mo sa puso mo yun. At kahit hindi ka pa utusan, dahil ikaw ay nasa biyaya, naligtas ka sa biyaya, ang bunga nun, pagsunod. Ganun mo yun. Ang tao na sa biyaya, nagiging mapag-ibigin sa kapwa. Hindi nagiging mapa-away, mapana-away. Aba, Brother Eric? Kaya ngayong gabi, hindi ko po nakita kay Eric na ang 10 utos wala na. Mana pa, ang nakita ko kay Brother Eric, lalo niyang pinatunayan na meron pa palang 10 utos. Meron pa pala. Ang pinakamatindi nga yung nakipagdebate siya sa Katoliko eh. Galit na galit siya sa Katoliko, mapagsambaro sa mga Diyos-Diyosan yung rebulto nila. Sa mo ba pinulot yun? Di sa lumang tipan, sa 10 utos, dapat hinayaan mo na lang siya magsamba sa Diyos-Diyosan, ano? Kung wala na ang 10 utos. Ayun. Kaya, ano ang sabi ng mga talata? Sabi, sa huli kong tanong, ikaw ba, Brother Eric, ay sinungaling? Ang sabi niya, hindi. Hindi. Hindi raw siya sinungaling. Napakatwid, sinusunod mo yung 9 na utos na huwag kang magsisinungaling. Ayun. Kaya yung sagot mo, Brother Eric, pagtaliba yon, patunay lang yon na sinusunod mo pa ang 9 na utos na huwag kang sasaksi laban sa hindi katotohanan. Ayun, Brother Eric. Kaya ngayon, Brother Eric, hindi na issue ngayon kung ang 10 utos ba ay makapagliligtas o hindi. Hindi ko tagal nakapagliligtas yan. Pero, para mamuhay tayo na mayroong kagandahang asal, mayroong pag-ibig, at mabiyaya, automatic na natin kung susundin ang 10 utos. Ikaw na nga may sabi hindi na kailangang utusan. Ibig sabihin, sinusunod mo na automatic ang 10 utos. Dahil ikaw ay nabiyayaan,
may pag-ibig, bunga ng Espiritu, at nagiging matuwid ka, nagiging mabuting tao ka dahil ginawa kang mabuti ni Jesus. Ayun. Kaya mga kababayan ko, sa debating ito, tinulungan lang ako ni Brother Eric para patunayan na ang 10 utos ay umiiral pa sa panahon ng bagong tipan. Kaya sabi ni Kristo sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, susundin nyo ang aking mga utos. Ayun, kaya ang taong umiibig kay Kristo, sumusunod ho yan sa kautusan ng Kristo. O, sumusunod ho yan. O, hindi ho yan lumalabag. Kaya ngayon, kahit anino man lang, na wala na ang utusan, hindi ho nakita sa statement ni Brother Eric. Manapa, kanya pang pinatunayan na meron pang 10 utos. Dahil ang taong nasa biyaya, automatic, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi nangangalo niya. Hindi takib. Nirerespeto ang mga magulang. Ayan. Yun yung mga taong nasa ilalim ng biyaya. Kaya Brother Eric, salamat sa iyong pagtulong sa akin. Kaya nga, ang debating ito, hindi na SDA versus Eric. Ito ay debate between Eric versus Eric. Gigibain ni Eric yung kanyang sarili. Ayun. So, yun lang po. Ilang minutes ba? Alanganin. Mahaba itong aking okay. Sige, okay na yan. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Eric, your time start now. 7 minutes. Okay. So, tanong po natin, ayon po sa binasa po natin na ibinigay sa Israel, naniniwala ka ba na ang wika po dito, the Lord made not this covenant with our fathers, but with us. Naniniwala ka ba na itong ginawang covenant na ito ay hindi ginawa sa mga magulang, kundi sa Israel lamang ayon po sa Deuteronomio 5? Oo o hindi? Mali po yung talata mo, ibigay mo yung talata. Basta yung talata, pakiulit ng Mr. Moderator kasi yung talata niya hindi niya binigay. Iba yung sinasabi niya kung nakasulat sa talata Nilagay niya ng lang lang. Okay. So Pastor Eric, may counter objection ka doon or magre-replace ka ng tanong? Binigyan po natin talata 5:3 po ng Deuteronomio. Okay, so 5:3 ng Deuteronomio. So ganun lang talaga yung question niya, Brother Bobby. Paulit nga ulit, Pastor Eric, ng tanong. Sabi dito, the Lord made not this covenant with our fathers, but with us sa Israel, even who are all of us here alive today. Ibig bang sabihin, naniniwala ka ba sa sinulat dito sa 5:3 na ito'y ginawa hindi doon sa mga magulang, kundi doon lang sa Israel? Oo o hindi? Aba, yung exact mo nakasulat sa Deuteronomy 5:3, pinaniniwalaan ko yun. Objection. Rick, anong objection natin, bro? Sabi po siya kategorikal. Lupot na ako. Opo, tama o mali po. Bro, sa Israel. Bro Bobby, tama ba daw o mali? Pipili ka ba, bro, or mag-counter object ka muna? Yung Deuteronomy 5:3 ba yan? Hindi ko pa ginamit kasi yan kaya hindi ko mabasa pero whether you read that or not, bro, talagang sasagot pa dito sa rebuttal. Ngayon, kung hindi ka muna makapili ngayon kasi hindi mo pa nabasa or kung ano man, pwede kang gumamit ng 10 seconds, bro, or talagang sasagot ka, tama ba or mali? Ay, teka, Mr. Moderator. Sasagutin ko yun kung babasahin niya kasi yung Deuteronomy 5:3. Okay. Kasi sabi ko kanina, yung in-object ko kanina, basahin niya kasi iba yung in-statement niya kaysa doon sa sinasabi doon sa text. So ganito, kailan basahin niya? Ang yung condition mo, bro, depende yan sa kabila kung babasahin niya. Pero mag-on ako ng time pag babasahin ni Pastor Eric. So, Pastor Eric, doon ka pa din ba sa tanong mo? Or babasahin mo? Opo, counter tayo kasi binasa ko naman po. 2 beses ko lang binasa So, ganito mga kapatid, Brother Bobby, binasa doon niya. So, pwede kang gumamit ng 10 seconds, bro. Ipa-next question mo, ipaulit ang tanong. Anong gagawin mo?
Ay, sasagutin ko na, 20 seconds. Okay, proceed bro. Tama ba daw or mali? Tama ho yung Deuteronomy 5:3. Opo, totoo naman talaga na hindi pinagtibay. Ibig sabihin, hindi formal na ibinigay, pero umiiral. Umiiral ho yun. Halimbawa, doon sa yung Sabat, bago pa ibigay sa Exodus 20, sa Exodus 16 pa lang, iniutos na. Kaya next question. Sabi na hindi pinagtibay, hindi formal na ibinigay. Yun po ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, ang Diyos mo, nangingilin, namimili, sapagkat hindi inutusan at pinagtibay ito doon pa lang kay Eva at Adan sa unang tao, ngayon lang ipinagtibay doon sa Israel. Tama, mali? Tama, mali. Yung sagot mo, mali yung sagot mo. Oo. Kasi mga kababayan ko, ang nakasulat, hindi pinagtibay. Hindi naman sinabing, hindi pinairal. Iba ho yung hindi pinairal o hindi iniutos na hindi pinagtibay. Okay. Ibig sabihin, kung exist na siya, hindi lang pinagtibay. Yun ho ibig sabihin. Iba yung hindi pinagtibay sa hindi binigay. Okay, malinaw yung ating tanong. Ibig sabihin, ang Diyos mo, may kinikilingan sapagkat hindi pala ito pinagtibay doon pa lang kay Eva at kay Adan. Ibig sabihin, doon pa lang sa Israel pinagtibay ayon po sa iyong paniniwala. Tama, mali? Tama po. Hindi pinagtibay kasi kailan ba ibinigay, isinulat sa tapes ng bato? Di sa panahon ni Moises, hindi naman isinulat ng bato sa panahon ni Eva at Adan eh. Ano ba naman? Kaya sa tang hindi pinagtibay, hindi nangangahulugan na hindi binigay. Hindi lang pinagtibay. Ibig sabihin, hindi isinulat sa tapes ng bato. Ganun ho yun. Okay. Next question. Proceed. Next question. Okay. Sabi dito. Okay. Sabi po dito sa Roma, 7, ang sabi po doon sa 6, basahin ko sa iyo para meron kang tawag dito, batayan. Sabi po dito sa Roma at sa 7:6, sabi dito, but now we are delivered from the law. Ang ibig sabihin, ano yung kahulugan nito? Ano yung wika po dito, doon sa wikang Greek? Doon po sa sinasabing hiwalay o deliver from the law. Mr. Moderator, next question. Hindi ko pa ginamit yung 7:6 ng Roma. Okay. Dito, counter objection, bro Eric. Hindi pa daw niya ginamit yon. Rebuttal na po tayo, bro Russia. Okay. So sa rebuttal stage, ang rules natin ay pwedeng itanong kahit hindi nilatag Brother Bobby, ha? So, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo, bro? Or... sige, 10 seconds. Proceed, bro. Hindi ko masasagot yan kasi hindi ko pa naman nabasa yung 7:6. Hindi ko naman memorize ang buong Biblia eh. Kung meron ako pagkakataon mamaya, sasagutin ko yan. Next question. So, ulitin po natin, naniniwala ka ba na ang tinutukoy dito sa 7:6 ng Roma ay isinalin sa wikang Greek na katargeyo? Oo o hindi? 10 seconds, Mr. Moderator. 10 seconds, proceed. Hindi ko pa nga ginamit yung 7:6 at bubuksan ko pa yung aking Greek Bible para sagutin yan. Wala na akong oras, 20 seconds lang yun eh. Wala akong oras para sagutin yan kasi 20 seconds lang naman eh. Masyadong pagbuklat ko pa lang ng Greek. Next question. Ubos na yung aking oras. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo alam na ang kautsan dito ay katargeyo. Objection mo na. Bro Bobby, anong objection natin? Sabi niya, hindi ko raw alam. Wala akong sinabing hindi ko alam. Wala akong sinabing, Mr. Moderator, na hindi ko alam. Ang sabi ko, hindi ko pa masasagot yan kasi pag buklat ko pala ng Greek Bible, ubos na yung 20 seconds ko. Okay. Ibig sabihin, hindi kasya yung 20 seconds ko para sagutin yan. Okay. Hindi ko sinabing hindi ko alam. Okay, so dito kasi any observation naman ng kabilang panig, tinatanggap pa din yan even pa nagsisinungaling si Pastor Eric dito nagsasabi ng totoo, ha? So Pastor Eric, proceed ka pa din sa premise mo, bro.
Opo, yun po. Ulit tayo sa tanong. Ibig sabihin, hindi mo masagot yung aking tanong. Nakatargeyo. Oo o hindi? Oo, hindi. 20 seconds. 20 seconds. 10 seconds. Sorry. 10 seconds, proceed, bro. Tumobra, Brother Eric. 10. Pinapaulit-ulit ni Brother Eric, hindi ko nga masasagot yan kasi ang 20 seconds, kulang ho yan para ibuklat pa yung Next question, 10 seconds. So, ibig sabihin, kailangan mo nang himingi ng tulong. Time. 7 minutes time. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating second cross ng negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal. Pastor Eric ng CJCLS, your time start now, 10 minutes. Opo, okay. Ang dahil po pa sana nga mga katanungan, mga kaibigan, kaya lang talagang doon na naupod na po si Brother Bobby rito. Wala po palang sa mga katanungan. Pagka ganitong debate, Brother Bobby, dapat handa ka sumagot. Kaya nga debate, nakikipag-debate ka, dapat alam mo yung mga sagot. Hindi yung hindi mo alam, hindi mo pa nabasa. 10 seconds, imulan ng 10 seconds dahil hindi ko pa nabasa, hindi ko pa inilatag. Ano ba yan, Brother Bobby? Nasa rebuttal stand na tayo, rebuttal time na. Tapos, sasabihin mo pa sa moderator, mag-object ka pa na hindi mo pa inilatag. Ano ba, nalilito ka na ba? Kaya mo pa ba, Brother Bobby? Sabi ko nga sa uling tanong ko, kung hindi mo kaya makipagdebate, kaya lipin tagapagsangga lang, humanap ka na po ng baback up sa'yo. Kasi nga, nakikipagdebate ako dahil alam ko sa mga kadebate ko, alam kung paano sumagot. Alam nila kung paano sumagot. Ikaw wala kang masagot. Hindi mo kaya sagutin yung mga tanong. Paano mo mapatutunayan na yung 10 utos ay umiiral pa, ngayon hindi mo naman palang kayang sagutin yung mga katanungan ko. Ngayon, ginadamay mo pa ako sa mga bot mo. Iba naman yung uri ng tanong mo sa akin. Iba Iba yung uri ng tanong mo sa ikaw, nalito ka sa pagsagot mo ng bot. Sumugot ka ng oo, sumugot ka ng hindi, sumugot ka ng bot. Ako, iba yung uri ng tanong mo, wag mo ako idamay sa'yo. Kasi yung talagang sagot doon, bot talaga. Kasi nga, unang-una, hindi ko kilala yung sinasabi mo na gumawa ng libulto o hindi gumawa ng libulto. Unang-una sabi ko, ipangaralan mo ng ebanghelyo. Di mo ba? Ngayon, pag nakita mo, yung pangalawang elemento ng panahon, nakita mo may rebulto, pwede mo rin pangaralan ng ebanghelyo. Yung hindi mo nakita at nakita mo yung rebulto, pareho mong pangaralan ng ebanghelyo. So, bot talaga yun. Kasi ang ebanghelyo, ang magbubukas sa kanya, kaisipan. So, ang ginagamit mo, ebanghelyo. Hindi yung 10 utos. Yan yung stand ko kumakampi ka sa akin. Ikaw ang kumakampi sa akin, Brother Bobby. Ikaw ang kumakampi. Kasi kanina pa ako ebanghelyo ng ebanghelyo rito, no? Hindi law o hindi 10 utos. Ngayon ikaw nakikikampi ka, no? Nakiki-ebanghelyo ka. Sabi ko si Pablo ang ang ministro ng bagong tipan o ng ebanghelyo, no? Hindi ng kautsan. So ikaw nakikikampi ka, no? Hindi ka kumakampi sa 10 utos o sa kautusan. Kundi ang sabi mo, ikaw nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Kapag ikaw ay nagkasala, ibig sabihin, as soon as ikaw ay nagkakasala, nasa ilalim ka ng sumpa at hindi mo mawawala sa ito. Kasi nga, ayon po sa iyo, ikaw na sinasabi mong Kristiyano ay nasa ilalim pa ng hatol. Kay Kristo kasi wala ng hatol. Ikaw may hatol ka pa. Nasa ilalim ka pa ng sumpa. Yan ang mahirap po niyan. No? Kaya kayo na namumutla ka na kaibigan. No? Ang dami mong hindi sinagot. Yung sagot pa sa Deuteronomio, hindi pinagtibay. Ibig pala sabihin, ang Diyos mo, no? Simulat sa pulpa lang ng una, na kailangan naman pa ng pagtibayin, mahinang klase ang Diyos mo. Dapat noon pa lang pinagtibay na. Ngayon, nagkakalito-lito kayo. May nagsasabing doon, andun na yung kautsan, ginawa na ron. Ngayon, ikaw naman pinagtibay. Iba naman na may ginawa na, naroon na. Ano ba talagang totoong sagot ninyo? Nagkakarambol-rambol na kayo. Ngayon, pag sinabing pinagtibay, no, sa panahon nila, talagang doon pa lang pinagtibay, kaya nga made ang wika. So pinagtibay doon sa kanila at hindi sa mga magulang. Yan ang tanggapin mo at umuo ka na hindi sa mga magulang pinagtibay, kundi sa Israel lang. O ibig sabihin, no, pag
pag ang sentimento po ay hindi pinagtibay sa magulang pero ginawa na para sa kanila, mali po ang inyong argumento. Bakit po? Kasi dito sa bagong tipan, hindi naman ibinigay sa mga hintil ang 10 utos, pinipilit mong ito'y ibinigay sa mga hintil. Yung sulat sa bato. Di mo ba? No, yung sulat sa bato na tinatawag na pangangasiwa ng kamatayan. Ngayon, ano ngayon tayo? Titik tayo sa espiritu. Kaya nga, ang titik sa espiritu ang wika, ito yung bunga ng espiritu, yung pag-ibig. Di ba? So, ikaw, titik ka sa bato. Kaya ang tawag doon, pangangasiwa ng kamatayan o pangangasiwa ng paghatol. Bakit? Kasi, ikaw nasa sumpa ka pa, nasa paghatol ka pa, nasa kamatayan ka pa. Yan ang katotohanan ng aral mo, kaibigan. Hindi mo lang sa maigi kasi nalilito ka nga eh. Nalilito ka. So dito, sa ating pong debate ito, matututo ka talaga. Patungkol po dito. Ibanghelyo ko ng ibanghelyo. Ikaw, ibanghelyo ka ng ibanghelyo, imbes na kautsan 10 utos ang inaano mo. Ibig sabihin, yung ibanghelyo ito, ang tinutukoy po dito na yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagnanakaw, ito po sa ibanghelyo ay gawa ng laman. Hindi mo sinabi ito sa kautusan o binigay sa Israel, kundi ito'y gawa ng laman ayon po sa ebanghelyo na ministro si Pablo. Ikaw naman, dinadivert mo sa kautusan. Natatawa ako sa iyo eh. Ba't dinadivert mo sa kautusan? Hindi nga ang nilalaban ko na hindi tayo sa kautusan o sa pangutas, kundi sa ebanghelyo. Ba't dinadivert mo? Kasi meron doon pagpatay. Sa kautusan, ang utos doon, huwag kang papatay, wala na tayo sa ilalim noon ng tagapagturo. Sa atin po, bilang mga Kristiyano, mature na yung utak natin na itong gawa ng laman pong ito, ang utos 3:5 ng Colossus, patayin mo. Tuksain mo, 13 ng 14 ng Roma, patayin mo, lumakad ka sa Espiritu. At pag ginawa mo ito, pinapatay mo ang gawa ng laman pag lumakad ka sa Espiritu. Yun yung bunga ng Espiritu. Yun yung ebanghelyo. Wala ka na sa ilalim ng sumpa, wala ka na sa ilalim ng tagapaghatol o ng hatolman. 8:1 ng Roma. Yan po yung ibig sabihin, mga kapatid, no? So dito, pag napansin po natin, nakalulungkot man, akala ko naman kung gaano kaangas to, no? Natitibagin daw ni Alipita Rosa. Ngayon, talagang pag natibag siya kasi hindi nga makasagot. Namumutla na po si brother Bobby. Biro mo, nakipag-debate ka, hindi mo alam. Nakipag-debate ka, hindi mo alam yung rules. Litong-lito ka na eh, kaibigan. Tapos dinadivert mo pa ako sa kautusan. Hindi naman yun yung stand ko. Pinatutunayan ko na abolish to. Hindi mo pala alam ibig sabihin ng salita dito na winiwi ka. So hindi ka makasagot. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo napatunayan. Ikaw pa naman ang affirmative. Hindi mo napatunayan to kasi hindi mo napatunayan sa pamamagitan ng mga tanong ko na hindi mo kayang sagutin. Yun po yung nakalulungkot sa iyo, Brother Bobby. So, ibig sabihin, kapag ikaw lulusob sa digmaan, dapat full, arm ka, no? Talagang full impact ka, no? Talagang bihis ka ng pandigma. Hindi yung hindi mo alam, pag-aaralan mo pa, babasahin ko pa, hindi ko naman masasagot ng 20 seconds yan, babasahin ko pa, anong kahulugan, di ba? Anong ibig sabihin nun? Hindi ka pa handa. Kaso, sinabakan mo, sumaba ka sa puntong ito, na hindi ka pa pala handa, na harapin po tayo, o di mag-practice ka pa muna ng ilang taon pa, bago ka sumabak ulit ng debate, kaharap ako. Maliw na po ba yung Brother Bobby? So, wag mo ko i-divert sa kautusan kasi nga, ang aral ko, ebanghelyo. Ikaw naman, ebanghelyo ka ng ebanghelyo. Ayaw mo panindigan yung kautusan sa 10 utos. Puro ebanghelyo. So, nadamay ka sa akin ngayon. Ibig sabihin, wala ka na sa ilalim ng sumpa kasi puro ka ebanghelyo eh. Kasi pinipilit mo pa rin na ikaw nasa ilalim ng sumpa at ng hatol. No? Yun ang kaibahan po natin. Yan po yung magiging kaibahan po natin dito, kaibigan. No? So dito kay sa mga tanungan pong ito, hindi pa nga tayo pumunta sa mga tanungan na ito po yung sinulat po sa titik sa bato na pangangasiwa ng kamatayan. Yung ba pangangasiwa din ni Pablo? Di ba? Yung sulat sa bato, pangangasiwa ba din ni Pablo yun bilang ministro ng bagong tipan? Hindi po. Ang pagiging ministro ng bagong tipan ni Pablo ay ayon po sa sulat po ng Espiritu. At ito po, hindi ka na nga kailangan
no, na utusan kasi wala ka na nga sa ilalim ng tagapagturo. No, hindi ka natuturuan, Bobby. Please naman, huwag kang pumatay. Si Bobby nagluluto lang. Sasabihin ni Bobby ngayon, ano ka ba? Hindi naman ako pumapatay. Ba't mo utusan pa ulit-ulit kang huwag akong papatay? Nagluluto lang ako. Diba? Kasi nasa ilalim pa siya ng tagapagturo eh. Natutulog si Bobby, matutulog. Bobby, ano yon? Huwag kang magnanakaw. Ano ka ba? Natutulog na ako, ba't ako magnanakaw? Kasi nasa ilalim pa siya ng tagapagturo eh. Kailangan pa siyang turuan eh. Kailangan pa siyang turuan ng turuan. Diba? Ngayon, hindi niya napanindigan na ito nga ay ginawa para sa kanila sa mga mamamatay. Pag ikaw ay inutusan huwag kang papatay, kaya nga ibinigay ito sa mga mamamatay tao kasi nga mga mamamatay tao po sila. Kaya ibinigay ang utos pong ito. So ngayon, nagkalalito po siya doon po sa paraan ng salita ng Panginoon na patungkol po sa mga pinagtibay. So yan po na pag pinagtibay ang isang kautusan, ibig sabihin, doon po siya pinagtibay sa bayang yon, sa Israel pong yon. Kasi gumagana na raw doon, hindi lang pinagtibay. Okay, so tuloy-tuloy tayo at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Bobby. Your time start now, bro. Okay na ba? Sabi mo, abolish na ang 10 utos. Sino ang nasa ilalim ng sumpa? Yung pumapatay o yung hindi? Categorical. Ang nasa ilalim ng sumpa ay yung nasa kautusan na pumapatay. Kailangan sagot muna bago paliwanag. Okay, so yung pagpipilian, bro Bobby, ano ulit? Sino ang nasa ilalim ng sumpa? Yung pumapatay o hindi? Okay, so ang pagpipilian dito yung pumatay o hindi. Pastor Eric, pipili ka ba or mag-counter object ka muna? Counter po tayo. Sabi ko sa kautusan, yung pumapatay. Okay, so ganito bro. Mauuna talaga yung pagpipilian dito. Kung hindi ka makapili, pwedeng 10 seconds. Pipili ka ba, bro Eric? Ano yung pinipili mo, bro? Pumapatay? Okay, proceed bro, 20 seconds. Nasa ilalim ng kautusan at yung hindi pumapatay, nasa ilalim pa rin ng sumpa kasi pwede pa silang pumatay. Kaya ang sagot ko, yung nasa kautusan, nasa ilalim ng kautusan sila po ay nasa ilalim pa rin ng sumpa, pumapatay o hindi pumapatay sapagkat sila ay nasa ilalim pa rin ng sumpa ng kautusan. Next question. So dalawa sagot mo, no? So, ibig mo sabihin, ang nasa ilalim ng sumpa, yung sumusunod, pati yung hindi sumusunod. Tama? Tama yun. Tama. Kasi nga, yung hindi sumusunod, nandun pa rin sila. Pag hindi sila sumunod, nasa ilalim pa rin sila ng sumpa. Halimbawa, ikaw, hindi ka pumapatay. No, hindi ka pumapatay. Pero nung pumatay ka, automatic, nasa ilalim ka ng sumpa. Kasi nga, under ka ng ilalim ng kautsan ng sumpa. Wala ka pa kay Kristo na wala ng hatol o sa biyaya. Okay. Kung ang sumusunod sa kautusan at yung hindi sumusunod sa kautusan ay parehas lang nasa ilalim ng sumpa, yung nasa ilalim ba ng biyaya, pumapatay o hindi? Ay nasa ilalim ng biyaya, hindi po pumapatay, wala na sa ilalim ng biyaya, wala na sa ilalim ng sumpa kasi wala nang hatol. Wala nang hatol. Wala ka nasa ilalim ng sumpa. Hindi tulad mo, no? Dahil ikaw gumaganap ngayon, pero once inablo mo, gumawa ka na kasama sa kutsan, nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Yung hindi pala pumapatay, nasa ilalim ng sumpa, at yung nasa biyaya pala ay nasa ilalim ng biyaya. So, parehas ano? Alis sa dalawa, nalito ka yata. Okay. Tama yung dalawang sagot ko, ikaw ang nalito. Kasi ikaw under ka ng Objection. Bro Bobby, ano yung objection? Unahin talaga natin yung objection ha. Alin sa dalawa pinapipili ko siya. Ulitin ko ang tanong ha. Stop muna Mr. Moderator ha. Ulitin ko. Proceed.
Proceed ka Sabi na. mo yung sumusunod, Counter muna Nasa tayo. ilalim ng- Counter muna tayo. Wait lang bro ha, ipaulit mo na yung tanong, sige. Tapos counter objection tayo. sabi mo, yung sumusunod, nasa ilalim ng sumpa. At yung lumalabag, nasa ilalim din ng sumpa. At yung nasa ilalim ng biyaya, sumusunod. So, ang tanong ko, kung ang taong sumusunod, nasa ilalim ng sumpa, at yung taong nasa biyaya ay nasa ilalim din ng sumusunod din sa utos, alin sa dalawa ang stand mo? Okay. So counter objection sa kabilang panig, proceed. Nasagot na po natin. Nasa process na po tayo ng pagsagot ng 20 seconds. Okay. Sagot po natin ng categorical. Okay, so ganito mga kapatid ang judgment natin. Ang sagot naman nito ni Pastor Eric ay yung dalawa or both. So tinatanggap yan. Pero dito sa pagpapaliwanag, kahit patutol si Brother Bobby dito, tuloy-tuloy pa din to. Proceed, Brother Eric, 20 seconds. Yes, kasi nasa ilalim ka ng kautusan, kaya nasa ilalim ka ng sumpa. Ngayon, ikaw na gumagawa ng kautusan sa ilalim ng kautusan, kapag lumabag ka, nasa ilalim ka pa rin ng sumpa kasi lumabag ka. Ngayon, yung nasa ilalim ng biyaya, wala sa ilalim ng kautusan. Kaya huwag mo itama yung sa biyaya na nasa kautusan. Ikaw lang nagpipilit nun. Hindi ko aral yon. Ang lumalabas sa dila mo, inilalagay mo yung sagot ko sa Next dila question, mo. next question. Ako na, next. Yes, next Okay. question. O sige. O, ano nga yung katergetemen? Ano? Katergetemen. Ginamit mo kayo na sa Greek. Ano ba? Oo. Ano daw yung katergerkemen? Patarigyo, abolish, anal. Bullish. So yan, napatunayan mo. Hindi mo nga nasagot yan kanina eh. Anal na po tayo sa kung abolish na po yung sagot kasi nga si Kristo, ang end of the law, he is the telos of the law. 4 ng Roma. He is the telos of the law. Yung telos, ito po yung wakas or end of the law, si Jesus Christ. So abolish na po yan. Next Next question. question. Abolish daw. O sige. Sabi mo yung katergetemen ay abolish. Ang tanong ko, may credential ka ba sa Greek? Okay? May Tradition? credential ka ba? May credential ka ba? Ilang units ang nakuha mong Greek? 10 seconds. Hindi po tayo sa ano ng pag-aaral education ng Greek. Ako meron akong sariling kaalaman sa study ko. So, bubatin mo yung katargeno, yung abolish. Hindi yung attainment ko. Sige, wala ka pa ng tinatanggap ko yan, wala kang credential, pero nag-Greek ka. O, next question. Hindi mo pasagot yung Ano naman ang ibig sabihin ng katalyo? Ano naman ang ibig sabihin ng katalyo? Total nag-Greek eh. Ano ibig sabihin ng katalyo? Okay, sinagot na kita kanina, no? Yung katargeyo, ang ibig sabihin, Yeah. abolish. So, hindi pa tayo. Anong objection? Hindi ka pergetemen ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko yung katalyo naman. Katalyo. Ano daw sa Greek yung katolyo? Brother Eric, Katalyo. hindi ko mabadkas no basta Katalyo. yung yun. Bro Eric, proceed ka sa sagot, bro. Ano daw? Yung katalyo na sinasabi niya, sabi ko nga kanina, hindi tayo self-study lang tayo sa Greek. So binigay mo yung talata, ibigay mo yung Wait lang, sumasagot pa. ibigay mo yung talata mo. Hindi mo ako nagbibigay ko ng talata. Pero nung binigay ko yung talata ko sa'yo, hindi mo masagot. Next question. Next question. Last 1 minute. Ikaw ba, Eric, inggitero? Yes or no? Yes or no? Ingetero ka ba daw? Hindi. Hindi. Okay. Paliwanag. Kilit ka ba o hindi? Paliwanag mo na. Proceed. Proceed, bro Eric. Kasi nga ito yung gawa ng laman. So, pupuksain ko yung gawa ng laman. Bagamat merong kahinaan ng tao, sa lahat ng kasalanan, maaring gawin ng tao, pero yung mangyari sa kanya. Pero hindi nangangahulugan, under ka nito Next o nasa question. ilalim ka ng paggawa ng kasamaan o ng laman. Yes, next question. Okay. Define sin. Ipaliwanag mo ang definition ng sin. Kasalanan ay naghihiwalay siya na. Ang kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin,
ang kasalanan ay kamatayan na naghihiwalay po doon sa Diyos. Yun po yung kasalanan. Pero ikaw, bilang Kristiyano ka, bilang ligtas ka sa Panginoon, na tinutukoy na walang paghihiwalay sa Diyos. Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Pastor Eric bilang negatibo na dapat pa ding sundin ang 10 utos sa bagong tipan. Your time start now, Pastor. Yes, so dito kita-kita po natin kung paano pong umangal to si Brother Bobby, no? Binanatan niya ako ng mga Greek na hindi siya nagbibigay ng mga konteksto o talata. Hindi siya pumapatas, no? Kaya sabi ko, hindi naman ako nag-aral talaga ng Greek, kundi self-study tayo. So wala siyang maihugot na parang igiba sa atin, gumamit ng Greek, no? Na hindi niya alam, no? Na yung talata na hinihingi ko, ibig sabihin, bumalik din sa kanya. Dito, no, hindi niya nabuwal yung mga katanungan po natin na kung ang kautusan ay abolish na, paano pang gagawin ng mga Kristiyano kung abolish na? Hindi niya nasaling to Hindi niya nasaling kahit konti, hindi niya naitanong to. Kasi hindi niya nga alam ang ibig sabihin ng katargeyo. No? Hindi niya alam na ang ibig sabihin ng Jesus Christ is the telos of the law. He is the end of the law. Hindi niya alam yung telos, ito yung wakas, no? Ito yung end, si Kristo. Kaya nga yung kautusan, no? Ibiniti niya yan. No? Siya po yung tawag dito, siya yung nagbitin po dito. Opo, bilang kay Kristo na nauwi sa kanya, nauwi ang wika, ang kautusan, ibig sabihin, siya yung katawan ng kautusan. No? Yung anino ng mga bagay na magsisidating, siya yung katawan. So si Kristo na po ang mangunguna sa atin bilang mga tupa o alagad ng Panginoon sa Ebanghelyo. Siya naman, puro kautusan. Ang tanong niya, nililito niya yung tanong niya, sabi niya sa akin sa tanong niya, kung yun daw kautusan, yung hindi gumaganap nasa ilalim ng sumpa. Sabi ko, oo. Yung bang gumaganap ng kautusan nasa ilalim ng sumpa? Sabi ko, oo. Bakit? Kasi habang ikay nasa kautusan, nasa ilalim ka ng sumpa. Kasi once na ikay nagkasala, balik ka doon sa sumpa kasi wala ka sa biyaya. So tinanong niya, nililito niya yung pangtusong tanong, kung ikaw ba'y nasa biyaya, nasa ilalim pa, sumusunod ka, nasa ilalim pa ng sumpa. Sabi ko, hindi. Kasi nasa biyaya ka Sumusunod ka kasi nasa biyaya ka, hindi wala ka sa ilalim ng sumpa. Even yung nasa biyaya, pag nagkasala, wala po siya sa ilalim ng sumpa kasi wala po siya sa ilalim ng kautusan. Yun po yung malinaw po dyan. Pag nasa ilalim ka ng biyaya kay Kristo, ayon sa Ebanghelyo o bagong pakikipagtipan ng Diyos, wala ka po sa ilalim ng kautusan. Dalawa po kasi yan, no? Ilalim ng kautusan, ilalim ng biyaya, yung ayon sa Ebanghelyo. Kapag nasa Ebanghelyo ka, kung ikaw man ay magkasala, magkamali ka, kung ikaw man ay anumang pagkakasala, walang pinipili, no? Na pagkakasala, wala ka po sa ilalim ng sumpa. Bakit po? Kasi wala ka naman sa ilalim ng kautusan. Nandun ka sa ilalim ng biyaya. At ang mga nasa ilalim ng biyaya, 8:1 ng Roma, ay wala pong hatol. Si Brother Bobby may hatol pa Kaya nga doon nga, gibang-giba siya. Hindi siya nakalusot Bakit? Yung palusot niya, nasa biyaya ka, tapos gumagawa ka ng, hindi ka lumalabag, ibig sabihin, nasa sumpa ka pa rin. Yan ang tarang sa akin, natawa ako Hindi, kapag nasa biyaya ka, wala ka sa ilalim ng kautusan, wala kang sumpa. Kahit magkamali ka, nagkasala ka sa Panginoon, wala ka sa sumpa. Pero kung ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, no? At gumawa ka ng mabuti, hindi ka nagkasala, nasa ilalim ka pa rin ng sumpa. Bakit? Kasi pag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, once na ikaw ay nagkasala sa isip mo, ang bagsak mo, sumpa pa rin. Kasi araw yan pag nagkakasala, doon lang merong nasa sumpa ng kautusan. O ibig sabihin, pag nasa kautusan ka, nasa ilalim ka ng sumpa talaga. Di po ba? Yun po yung malinaw po doon. At ito, napatunayan po sa mga sagot ni Brother Bobby. Hindi na alam kung ano yung mga itatanong, gibang-giba na. Wala na maitanong Wala na po siyang maitanong. Yung sa Deuteronomio, hindi niya rin alam. Yung sa 7:6, hindi niya rin alam. Yung sa sumpa ng kautusan, hindi niya rin alam.
Ibig sabihin, parang walang alam yung kadebate ko. No? Yung pangtusong tanong niya, hindi rin nakalusot. Hindi makalusot si Brother Bobby. No? Pag ikaw, Brother Bobby, sa isang debate, dapat alam mo yung mga sagot ayon po sa konteksto. Magbigay ka ng konteksto. Hindi yung gagawin mo kung manghuhula, makapuntos ka lang. Bigyan pa kita ng ibang ibang salita ng Greek. Alam mo ba? Na walang talata. Di ba? Yan ang problema sa iyo. Yan ang problema sa mga ngayon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na dapat pang sundin ang 10 utos sa bagong tipan. Brother Bobby ng SDA, your time start now. Ayan. Nakamute ka bro, nakamute. Ngayon gabi, Proceed. Okay na. Okay na ba? Okay na, sige. Okay. Ngayong gabi ay tinulungan ako ni Brother Eric na patunayan na mayroon pa palang 10 utos sa panahon ng bagong tipan. Hindi naman niya tinutulan eh. Manapa, mas matindi pa ang kanyang presentation para patunayan na mayroon pang 10 utos. Kasi raw, yung taong nasa ilalim ng biyaya, nakamute ako? Pwede ulitin na nun, Brother Rasha? O sige. Dito po malinaw na tinulungan ako ni Brother Eric para patunayan na ang 10 utos ay umiiral pa sa bagong tipan. Ang katunayan niya, sabi niya mismo, ang taong nasa ilalim daw ng biyaya, hindi lumalabag sa kautusan. Amen, tama ka po dyan, Brother Eric. Yan na yan ang estad ng SDA. Ginigiba mo ang sarili mo. Kanina, niyayabangan ako nito ni Eric eh. Sabi niya, bakit daw ako sumugod sa debate na hindi alam, hindi raw ako handa sa Greek. Kaya nung tinatanong ko na siya ngayon sa Greek, siya palang hindi handa. Una, gusto niya akong turuan ng Greek. Kaya nung tinanong ko siya, kung meron ba siyang credential sa Greek, wala naman pala, nag-self-study lang. Ang masama pa rito, nung mag-self-study siya, mali pa rin. Kasi yung katargetemen daw, ibig daw sabihin nun, abolish, mali po. Hindi po ilang ibig sabihin, Brother Eric, makinig ka maigi, tuturuan kita. Tuturuan kita. Ang ibig po sabihin ng katargetemen, ang ibig po sabihin yan ay release, hindi abolish. Release, discharge, set free. Yan po ang ibig sabihin ng katargetemen. Ang ibig sabihin naman ng abolish, yung gusto mong palabasin, katalyo. Yan po ang ibig sabihin niyang katalyo. Yung katalyo, yan yung abolish. Ang ginamit doon sa Roma 7, hindi ho katalyo, kundi katargetemen. Kaya yan, Brother Eric, sa debating ito, meron kang natutunan sa akin. Kanina, pinipilit mo ako sagutin, paano ko masasagot nga mahabang sagot na ito at kailangan ko pang buksan yung Greek. Kaya ngayon, nabuksan ko na, nakita ko na ngayon, may natutunan ka na ngayon sa akin. Kaya, payo ko sa iyo, Brother Eric, kumuha ka ng credential sa Greek at Hebrew. Huwag kang mag-self-study kasi walang magsasabi sa iyo kung tama o mali ka. Kailangan mo maging credible teacher ng Greek at Hebrew. Kailangan meron kang credential, pinag-aralan mo, nag-aral ka, hindi yung nakikigoogle ka lang. Hindi yung ganun. Ayan. Kaya yan po mga kababayan, ang tamang termino doon sa salitang katargetemen, ibig sabihin nun, discharge or release. At yung abolish naman, katalyo. Hindi po katalyo ang ginamit sa Roma 7 verse 6. Okay, so maliwanag na yan Brother Eric. Nakakuha ka na sa akin ng lecture. Next, sabi niya, mahina raw ang Diyos ng SDA dahil hindi raw pinagtibay sa sa mga magulang. Ibig sabihin mahina raw. Hindi nga taga marunong si Eric. Ang ibig lang naman sabihin ng hindi pinagtibay, hindi binigay. Hindi formal na binigay sa bato. Yun lang naman ho ibig sabihin noon na hindi pinagtibay, hindi isinulat sa bato. Yun lang ho ang ibig sabihin noon. Pero hindi nangangahulugan na hindi ito umiral.
Hindi ho ibig sabihin hindi ito umiral sa panahon bago kay Moises. Ang katunayan niya, pinatay ni Cain si Abel. Di ba? Ibig mo sabihin hindi kasalanan yung ginawang pagpatay ni Cain kay Abel kasi hindi pa pinagtibay. Hindi ho. Kasalanan na ho yun ni Abel. Nung patay niya si Cain. Ikalawa, bago pinagtibay ang 10 utos doon sa bundok ng Sinai, meron na ho sabat, Exodus 16. Bago pa ibigay yung Exodus 20, prior to that, meron na ho nagsasabat, Exodus 16. Kaya ibig kong sabihin ng hindi pinagtibay, hindi ibig sabihin hindi umiral, hindi ho yun. Ang ibig lang sabihin ng hindi pinagtibay, hindi formal na ibinigay, pero nag-e-exist na siya prior sa pagpapatibay. Yun ang ibig sabihin nun. Ano nga ang kasalanan ni Satanas? Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Kung ninyo, sino una niyang pinatay spiritually? Di si Eva. Kaya ang salitang hindi pinagtibay, hindi ho naiintindihan ni Eric kung ano ibig sabihin nun. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between SDA and CJCLS. So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo pasalamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng meron tayong 53 live comments dito. Unahin natin si Brother Bobby, bro. Pasalamat muna, bro. Ay, salamat sa lahat. Salamat sa Diyos at natapos natin ng maayos itong ating talakayan. At ikalawa ko pinapasalamatan si Brother Rasha sa kanya pong pagpapagamit na kanya pong tikat na platform, ang Rasha TV. At ganun din kay Brother Eric. Brother Eric, salamat sa pagkakataon na tayo nagkaharap. At ito ay maginoong kausap. At ito ay maginoong talakayan. Ayun. Kaya sa mga nakikinig, lalo tigit mga nakikinig. At sana kapulutan po ninyo ng aral ito kami pong ginawang talakayan. God bless po sa ating lahat. Okay. Siyempre yung ating Pastor Eric. Salamat. God bless po, Brother Rasha, Brother Bobby, sa pagpapaunlak at muli po tayong nagkaharap sa debating ito. So ito po nabasan lang po ng mga argumento, ng mga aral. So wala po itong mga personalan. No? So ito yung aralan lang at debate lang. Walang personalan. So pagpalain tayo ng Panginoon, maging sa mga nakikinig. Sa mga nakakapanood ay pagpalain kayo ng Panginoon. Yun lang po. God bless po, Brother Rasha. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. Siyempre, pakifollow na din ang dalawang ito dahil meron silang sari-sariling mga posts mga kapatid, mga content sa kanilang profile. Kung gusto nyo magsuri sa SDA, nandyan si Westlake Tiles mga kapatid, nakatag yung pangalan niya dyan. Siyempre si Pastor Eric sa CJCLS mga kapatid. At please follow din, paki-follow din yung aking Facebook, Rasha Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. Paki-subscribe na din yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV mga kapatid, dahil lahat ng mga record ng debate ay nandun. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land.
will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.